Sige, yan. Ayan, isang magandang hapon sa inyo, Kay Eric. Kaninang umaga, nandito na tayo. At ngayon, nandito na naman tayo. Kaninang umaga, medyo kakaunti pa. Pero ngayon, ano na ang napansin natin, Kay Eric? Makalipas po ang halos 3 oras mula kanina ng magtipon, na ang peak ay mga 2,000. I am estimating na aabot na ito sa mahigit 3,000. And we have heard na maraming volunteers na papasok sa Metro Manila right now. Ayun. So sa mga nanonood ngayon sa iba't ibang mga independent media vloggers na nandito, ito po si Kay Eric. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na magkaroon ng mapayapang pagtitipon dito sa EDSA Shrine. Ulitin po natin, mapayapang pagtitipon para ihayag ang saloobin natin na dapat panagutan ng gobyernong nakasalukuyan ni Mr. Marcos ang 3 isyu kung bakit sa EDSA Shrine ang taong bayan. Number 1, sagutin niya ang iskandalo ng korupsyon. Ang totoong korupsyon ay ang pagkawala ng mga gold reserve ng bansa. 129 billion pesos worth ng mga gold ang kanilang ibinenta ng palihim at patago. Number 2, ang pagkawala ng pondo ng PhilHealth na dapat para sa mga mahihirap na mga nagkakasakit na pamilyang Pilipino. Kung hindi pa nag-intervene ng Supreme Court ay mawawala ng lubusan ang halos 90 billion ng pondo ng PhilHealth. Number 3, ang dapat imbestigahan ay hindi ang mga confidential fund ni Sara Duterte na nagkaroon na ng reporting sa COA. Ang imbestigahan ang 1.3 trillion na flood control na inanod papunta sa baha ng bulsa ng mga bundat at kawatan na politiko, na kung si Senator Ping Lacson pa, 80% ng mga kontraktor na ito ay mga kongresista din, mga walang iya at talagang garapal at mga walang puso sa damdaming para alagaan at pangatawanan ang kapakanan ng mamamayan. Number 3 na isyu, maliban sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa, mga kababayan, ay ang pakikipagsabwatan ngayon ng gobyerno ni Marcos sa komunista. Nakita natin, ako na mismo magsisiwalat sa pamamagitan ng independent journalist na nandito. I will not call you as vloggers, I will call you as independent mobile people's journalists. Thank you. Kayo ay mga people's journalists. Kasi hindi lamang ang may istasyon ang pwedeng maging journalist. Ang lahat na nagpapadaloy ng impormasyon at katotohanan ay pwedeng maging mamamahayag para sa taong bayan. Kaya ito ang panawagan ngayon sa kanya. Bakit ang kriminal, convicted, communist terrorist na operatiba sa party list na si Franz Castro ay siyang nag-ari-arian sa gobyerno sa loob ng Kongreso? Hindi natin papayagan yan, mga kababayan, na ang komunistang convicted criminal ang magpapakulong sa mga inosenteng resource person. Ako nananawagan si Kay Eric, pag nandyan po kayo na makita niyo si Franz Castro kahit saan man, kung wala kayong pusas, kumuha kayo ng mga pangtali at aristuhin natin ito. Ito ang dapat na inaaresto ng taong bayan, ang mga komunistang terorista na ginagamit ni Martin Romualdez para gamitin na magwasak sa ating mga political institutions at gamitin para magkagulo ang ating bansa. At hindi lang isa, kundi 3 sila dyan. Si Arlene Brosas, si Raul Manuel, na puro mga komunistang terorista. Ano ang panawagan natin dito? Ito po ang dahilan kung bakit kaming mga dating rebelde at mga kadre ay nananawagan ngayon sa taong bayan. Hindi natin pababayaan na ang ating bansa na sinalanta ng terorismo, pang-ambush, panununog, pagpatay ng grupo ng CPP, NPA, NDF ngayon ay kinakandong at kinakandili ni Marcos at ni Martin Romualdez para gamitin sa maruming laro sa politika. This is now a challenge to the armed forces of the Philippines. Papayagan ninyo na ang mga nang-aambos at pumapatay ng sundalo at pulis ang siyang mamayagbag sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Hindi kami papayag ng mga dating rebelde na mangyari yan. Kaya nandito kami sa EDSA nagsasalita, sapagkat kung hindi, ang ating bansa ay magiging kawawa. Ang matitinong mga leader kagaya ng mga Duterte ay gagamitin sila upang isakripisyo ni Marcos at ni Romualdez para manatili sa poder, at ang kanilang gamit ay 2 puwersa. Ang puwersa ng mga bulok na politiko na dati kalaban nila, ang tinatawag na dilawan. Ang maluba ay ang mga komunistang terorista na gustong mamayagpag at mag-recover, na ngayon ay special operators na ni Martin Romualdez inside Congress, at sila ang namamayagpag. Yan ang malaking challenge sa mga taga-armed forces of the Philippines at taga-Philippine National Police. Ilan ang pinatay nila, mga kababayan? In my 21 years sa CPP, NPA, NDF,
Na-recruit ako ng 18 years old. Umalis ako halos 40 anyos na ako. Ilan ang pinatay ng CPP, NPA, NDF na ngayon ay pinoproteksyonan ni Marcos at ni Romualdez. Mahigit 50 mil ang namatay sa ating kababayan. 20 mil dyan, sundalo at pulis. 30 mil ang mga sibilyan. Ngayon, sino ang dapat singilin? Anong mukha nila? Dahil wala na si Juma Sison. Ito ang natitira nilang puwersa like Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. They should be brought before the bar of justice. And I do not understand why the armed forces of the Philippines are keeping silent about that. Pangatlo or pang-apat ay ang iskandalo ng incompetence and moral integrity of the President. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Presidente bilang Commander-in-Chief at pinuno ng Estado at Gobyerno ay dapat hindi involved sa mga illegal na gawain, including ang pag-abuso sa illegal na droga. Therefore, nasa panahon ang panawagan ni Pangulong Duterte na para manatili ang integridad at competence and confidence of the people to the President ay dapat tumarap siya sa isang public disclosed na drug testing hair follicle based DNA type. At kung gusto niya samahan natin, ipanawagan natin, magpa-drug test ka! Magpa-drug test ka! Kung hindi ay bumaba ka sa kapangyarihan at huwag mong ibulid sa masamang gawain at walang direksyon ang gobyerno at bansa na minamahal namin, Mr. Marcos. Yan po ang panawagan kung bakit nasa EDSA Shrine tayo. Ngayong hapon, ang mamamayang Pilipino ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Marcos at sino pa man sa gobyerno, including ang mga kongresista at mga senador. Tayo rin ang pwedeng magsabi kung tama na o hindi ang kanilang ginagawa at nakikita natin hindi tama ang kanilang ginagawa. Question please. Reaksyon kay Eric kahapon, yung sa nangyaring pagdinig or hearing nga dyan sa Kongreso, itong si Vice President Sara, may binanggit siya na ito raw pong authority para magtanggal or mag-approve dito sa mga sekretary ay na kay Marcos. Ano masasabi niyo doon? Tama po yan. Sapagkat ang mga undersecretary, director, secretary at mga ganyang posisyon, ang appointing authority ay ang presidente. Therefore, walang karapatan sila Martin Romualdez na sila po ay tanggalan ng karapatan at kalayaan sapagkat sila ay resource persons. At naranasan ko rin po yan kung paano tapakan, kung paano alipustahin at abusuhin ang kapangyarihan sa harap-harapan, kaya tinawag ko silang kangaroo court. Kaya hindi lang sila kangaroo court ngayon. Ito ay ang dapat ibasura na sapagkat walang saysay na ang ginagawa ng Tuwad Committee ni Martin Romualdez. Nagsasayang ng pera at iskandalosong nang-aabuso ng poder. Kawawa ang taong bayan at dahil dyan kailangan natin magkaisa at magtipon-tipon upang magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Tama ang binabanggit ni Inday Sara Duterte. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa Kongreso. Ang Commission on Audit o COA ay hindi pwedeng sakmali ng kapangyarihan nito ng Kongreso. Ang COA lamang ang pwedeng magsabi kung mali o hindi ang paggamit ng public fund at kung may mali, ang COA din ang mangunguna sa pag-file ng kaso. So bakit nila ginagawa na gamitin na kapital as issue itong kay Inday Sara Duterte? Samantalang toothpick lang ito. Ang totoong napakalaking confidential fund ay nasa kay Marcos. Mahigit 5 billion pesos yan taon-taon. Yes. Ang Secretary of Defense sabi, meron mga business kaya nahihirapan siya na kumanti sa atin. Sino? What is si Brower? Si Bronner? Hindi ko po alam yan. Ang alam ko lang, si Defense Secretary Teodoro ay involved dati sa mining, Sagittarius Mining. I do not know kung ano dyan pang interest niya. But I am not privy about General Bronner. Ang alam ko lang, siya ang Chief of Staff. At bilang Chief of Staff, kailangan siya ay nakikinig din kung anong pulso ng taong bayan. If he has business interest, he should divulge it. But if he will not divulge it at kapag yan ay naipakita ng taong bayan, yan ay isang problem ng ethics. Conduct of ethical conduct of an officer. So, kailangan natin i-probe yan kung totoo o hindi. Thank you for the question. Okay, palab ko lang doon kay Eric, kung pinatawag pala nila si BP Inday dahil nga doon sa si Inday ang kanilang sinisisi, bakit ngayon napag-alaman natin pala na si Marcos pa lang dapat? Dapat ba ipatawag si Marcos? Dapat lang. Kasi ito ang punto ko
kung kailangan nating busisiin ang confidential fund, ang statement ko dapat dyan ay lahat, pero mag-ingat. Ulitin ko ang confidential fund kapag binuksan mo for investigation, dapat lahat, pero mag-ingat. Bakit mag-ingat? Hindi natin pwede ibuyang-yang ang state and national security secrets. Correct. Hindi pwede yon. Correct po. Kasi ang may pakinabang dyan, ang mga komunistang Yes, terorista. mga komunista. Kasi babalikan Kaya nila, pala. papatayin ang ating mga sources of information. Kaya pala. Kaya dapat maingat. Number 2, bakit hindi nagsasalita ang National Intelligence Coordinating Agency? Bakit hindi nagsasalita ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines upang i-guide itong mga bupols na kongresista na gusto nilang busisiin ang confidential fund ni Sara Duterte? Kung gano'n ang panawagan nila, hindi ibuyang-yang natin pating sa Office of the President. Ibuyang-yang natin sa DOJ. Ibuyang-yang na rin natin ang lahat-lahat. Pero tayo ay nagbubukas ng delikadong kalagayan kasi yan ay pwedeng pagsamantalahan na pagkakataon ng mga CPP, NPA, NDF dahil makukuha nilang trade ang mga national state security secrets. So anong termino na ginagamit ko? Kung kailangan natin magkaroon ng process of audit and review involving intelligence fund and confidential fund, it must be done across the board with caution. Mag-ingat. Kasi otherwise, mahuhulog tayo sa patibong ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, bakit naka-single out at naka-focus kay Sara Duterte? Hindi sila interesado about the audit of confidential fund. Ang kanilang ginagawa ay tapunan ng putik si Sara Duterte upang mawasak ang kanyang pagkatao. Correct. So ang kanilang investigasyon ay demolition job. Hindi ito review ng confidential fund. Kasi kung totoo yan, hindi patawag nila si Marcos. Corporation. Diba? Okay, klaro tayo dyan. So ang Tuwad Committee is nothing but an instrument for political demolition. At ang mga ayuda na binabanggit ni Pangulong Duterte is nothing but a form of political bribery and corruption. Yun kung dahilan kung bakit kapag magkaroon ng baha at malalakas na bagyo, walang naibibigay na bastanteng tulong ang gobyerno ni Marcos sapagkat inubos na sa ayuda there, ayuda here, which is a form of political corruption and bribery. Dapat managot dyan si Martin Romualdez, kaya nandito tayo. Kasi ang konsentidor niyang pinsan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na gawin ang abuso sa poder at pundo rin. Tama. Next So, question. sa conference ni PRD kagabi, sabi niya, ang Office of the President at saka Speaker of the House ay hindi pwedeng i-audit. Sila lang ang dalawang ahensya na hindi pwedeng i-audit. In doctrine, but in practice that can be done. Kasi ang punto naman dyan, kahit ano ang doktrina, kung ang interes ng taong bayan ang nagdi-demand, it can be done. Kasi kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. So ang klaro dyan, ayaw ni Marcos ipa-audit. Kasi ang kanyang expenditures, kinumpute ko, 5 billion pesos a year divided by 365 days. That is 12.2 million a day. Ang confidential expenditure ni Marcos nag-average ng 12.2 million pesos a day. So, bakit ang kay Sara Duterte nakikita nila? Dahil siya ay presidente? No. As president, he should be the number one to be the model of, or the role model of transparency and accountability. Pero sabihin ko, with caution yan, may pag-iingat. Kasi pwedeng mabuyang-yang ang mga state secrets at national security secrets. Ano masasabi mo? What is your reaction doon sa speech ni Romualdez yesterday sa plenary? Parang 98 times na pinractice yun para lamang magkaroon ng declamation point. At ang nakakatuwa, pumalakpak pati si GMA. So, ang ating kongreso ay kongreso ng mga payaso. Kongreso ng mga abusado at kongreso ng mga power tripper. Isa dyan na power tripper ay ito po ang tinatawag natin na ang pangalan niya ay NPA na Caldero. Si Boy Contempt na sinipa namin sa NPA ng pangalan niya ay si Boy Tapang-Tapangan Paduano. Yun, power tripper talaga yan. Si NPA Caldero yan kasi Caldero na naman ang alam niyang bitbitin yan. Hindi naman talaga naging commander. Okay, pangalawa, itong si abogado man at investigador na pulis pero walang alam tungkol sa infiltration ng Communist Party sa loob ng gobyerno. Ang pangalan niya, si Congressman Akop.
Yun ang nakakatuwa. Kaya ang kongresong ito, the first time na nakakita tayo ng chapsoy na kongreso. Mga payaso, mga abusador, mga piling hari at Diyos. At ang higit sa lahat ay akala nila napakagaling nila. Yun ang akala nila. Isinusuka sila ng taong bayan. The most hated Congress in the history of Philippine legislature is the Congress led by Martin Tambaloslos. Tama! Sangayon ba kayo kay Eric kahapon na nalantad ang kanilang yung sinasabi mo nga na walang kaalaman, payaso ng pananalita ni VP Sara dahil nga doon sa itong si Akop na napakatalino, nagtatalitanungan dyan sa Kongreso, ay mukhang nilihis na at hindi na nagtanong uli kay VP Sara. Ay, napahiya siya eh. Kasi alam niya na alam ni Vice President Sara Duterte ang kanyang punto na wala siyang alam. Yun po ang mahirap kung nagdudulong-dunungan ka na hindi ka naman talaga totoong marunong. Ang problema kung nagdudulong-dunungan ka para sa mga palusot, hindi para sa interes ng tao. Yun po ang kaibahan nila. Bakit ang taong bayan nagtipon-tipon ngayon sa EDSA Shrine nang wala namang nagpatawag nito kundi voluntaryo? Dahil mahal nila ang brand of leadership ng mga Duterte. And what is that? Good governance. Sincero at tapat na pangalagaan ng interes ng mamamayan. Yan ang hinahanap ng taong bayan. Yan ang wala kay Marcos Jr. Mas mahal ni Marcos ang mga bilyonaryong barkada niya. Mas mahal ni Marcos ang kanyang mga alipures na siyang kasama niya sa party-party. Hindi niya nararamdaman ang kalagayan ng mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga manggagawa, at mga maralitang lungsod at mga mahihirap na pamilya. Under kay Duterte, the last data that we have nang bumaba ang Pangulong Duterte ay only 6 million families ang nasalaylayan ng poverty line na hindi kumpleto makakain ng isang araw. Kay Marcos, sumirit ito sa 12 million families.